PBBM, may kinalaman siya dito sa flood control scandal na to. Hindi po pwedeng sabihin na wala siyang kinalaman. O hindi po pwedeng sabihin na ligtas siya mula sa usapin. Kasi yun ang narrative na kinikreate. Mali yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na ligtas ang presidente dito. Hindi. Kung pumirma ng GAA, sabi mo, before you sign the GAA, nireview mo yan. Mga tao nakikita yan na complicit din ang presidente. Kung Eli, ito ang problema, no? So, ang pinaka-hardest hit when it comes to corruption are the low-level workers. Tulad the people that you represent. Lalo na kung swelduhan, di ba? Pag lumaki bigla yung expenses, let's say, tumaas ang transportation cost, hala, higpitan na ng... So, ano ang sentimiento nila dito sa corruption ng issue ngayon na sobrang laganap? Galit na galit ang mga manggagawa, ordinaryong Pilipino. Kasi, biruin mo, nagkakandakuba, nakakatrabaho. Ang daming tax, ang daming kinakaltas. Tapos mababalitaan ng isang manggagawa na nagkakandakuba, halos mamatay nakakatrabaho. Yung pinagpapaguran ko pala, ilang mga politiko lang ang nakikinabang. Ba? Mamamatay na ako kakatrabaho, tapos makikita ko... Kanino sila galit? Sa contractor, DPWH, or itong mga kongresista o senador? Number one na galit sila sa mga congressman. So, tulad nila, Zaldico, Former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka yung mga nabanggit na mga pangalan na dito sa flood control mess. Sa Senado, yan yung mga nababanggit din. Si Senator Joel, Senator Jinggoy, even Senator Chis Escudero, DPWH, even the President. Hindi ligtas ang presidente dito. Mali yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na ligtas ang presidente dito. Hindi. Mga tao nakikita yan na complicit din ang presidente dito sa... Ano expectation mo? Do you expect them to be charged? Kakasuhan siya? Ang gusto mo mangyari, kasuhan sila? Mayroong makakasuhan? Dapat may makasuhan dito, dapat may mapanagot. Hindi kasi po pwedeng, halimbawa, presidente, sasabihin niya, wala akong kinalaman dyan. Ikaw pumirma ng GAA. Sabi mo, before you sign the GAA, nireview nyo yan. Ito muna, kung ganun usapan yan, di dapat sabi din may mga executive officials din masabi, like si Amina Pangandaman, Yes, siya ang DBM, DPWH, lahat, pag sinabing lahat ng sangkot, dapat managot, lahat yun. From the executive, hanggang dun sa mga agencies, hanggang sa mga pinaka-simple na mga trabahante sa gobyerno. Kapag sila ay complicit dito sa flood control scandal na to, dapat managot sila. Wala dapat proteksyonan dito at walang dapat So itago. that's a topmost issue in corruption amongst the parties. For the party list and for the workers. Kasi ang based sa National Concern Survey, pangalawa, ang addressing corruption sa issue ng mga tao, ng mga Pilipino. So nag-go hand in hand siya sa issue ng mga manggagawa in wages, tapos issue sa corruption. Do they relate, for instance, ang corruption, that it affects them dahil dyan sa corruption, lintik na yan, na humihina ang ekonomiya. Kaya apektado sila. May ganun bang correlation ang pagtingin nila o talagang just corruption, kasuhan na lang yung mga yan? Just recently, naglabas yung mga labor groups and mga business groups ng joint statement. At sila, mga manggagawa at mga negosyante mismo, nakakaramdam din ng epekto ng laganap ng korupsyon dito sa bansa natin. So it affects everyone, hindi lang mga manggagawa, kundi mga negosyante. Kasi nga naman, tinitignan yung bansa natin, ba't kami mag-i-invest dyan? Ba't kami magne-negosyo dyan? So in other words, sa inyo, do you expect all the personalities you mentioned, sila Saldi, sila Martin, Joel, Jinggoy, lahat, makakasuhan? Sana. Sabi, wala kang control. So, ang tanong kasi, ini-expect nyo ba? Ine-expect namin. Well, nakapagsubmit na ang ICI ng recommendation sa ombudsman. Doon sa anim. Doon sa anim. Hindi ko lang alam dito. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin, ang sinasabi, walang link pa rin na makita. Halimbawa kay former Speaker Martin Romualdez. So, kaya may expectation kami na parang, hindi namin makita na talaga bang mapupuruhan. Kasi for us, basta lahat ng nasangkot dito sa flood control scandal, kahit sino pa yan, kahit anong administrasyon pa yan, kung saan ka man nanggaling, dapat mapanagot ka, dapat makasuhan ka. Hindi ko kasi kontrolado kung yung mga ahensya ba ng gobyerno, mga korte ba natin, talagang kakatig dito sa panawagan ng mga tao. Wala sa kontrol namin yun eh. Pero ang panawagan namin, panagutin lahat sila, kasuhan sila.
And this is a challenge to the President. Sumama ba kayo sa last trillion peso march at sa itong susunod na November 30, sasama kayo? Present ako doon sa Luneta, doon sa EDSA. sa People Power Monument. Dapat nga pupuntahan ko pati yung mga nandun sa Camp Aguinaldo eh. Sa camp. Kasi ang paniwala at stand namin, susuportahan namin lahat ng pagkilos ng mga tao regardless of their political convictions or tendencies. Dahil inilalagay ng mga tao yung kapangyarihan sa kamay nila. And that for us is a positive sign na yung mga tao kumikilos mismo to exact accountability mula dito sa mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. So regardless, even if you are Duterte supporter, Marcos supporter, pink, green, asul, o kung anumang kulay mo, pag ikaw ay nagpasya na kumilos at maningil dito sa mga nasangkot sa kung ano-ano mang mga iskandalo, suportahan ka namin. Yun ang ano namin, yun ang belief namin. At yun ang pinangahawakan ko hanggang ngayon. So, based on your belief, personally, tingin nyo, abot kay Presidente to? Masyadong, hindi ko alam kung kakayanin ba na mahagip si PBBM eh. Pero ang aming conviction is si PBBM, may kinalaman siya dito sa flood control scandal na to. Hindi po pwedeng sabihin na wala siyang kinalaman. O hindi po pwedeng sabihin na ligtas siya mula sa usapin. Kasi yun ang narrative na kinikreate. Siya nga nagbulgar eh. Di ba yun ang sinasabi? Siya nagbulgar. Papaanong magiging sangkot ang isang tao na nagbulgar ng issue ng korupsyon? Hindi naman... It doesn't follow. Totoo yan. It doesn't Paka-illogical, follow. di ba? Assuming for the sake of argument Yes. that may nakitang direct line kay Pangulong Marcos, sa tingin mo ba matutuloy ang kasi he can only remove through impeachment. Through impeachment. Sa tingin mo ba matutuloy ang impeachment? Kung nagme-merit yung mga pieces of evidence, kung minimerit no na ma-impeach si PBBM, bakit hindi? Notwithstanding that, alam mo, ang presidente, hawak niya ang Kongreso. Alam naman natin yun eh. No? Correct. So, sa tingin mo ba? Kaya babalik tayo doon sa binabanggit ko kanina, dapat may malakas na pressure and clamor from among the people and the workers. Kasi kahit na sabihin natin, okay, napakalakas ng ebidensya, linking not only PBBM or other officials, kung wala namang malakas na panawagan sa mga tao, pagkilos ng mga tao mismo, po pwedeng ang mangyari diyan, magtatakipan na lang ng kung ano man gusto nilang takpan. So kaya dapat mag-go hand in hand 'yun. True. Hawak, hindi ko naman sasabing hawak, no? Sasabihin naman kasi nila may independence ang legislature. Pero may influence over sa mga legislators. So ano ang makakapagpabago doon? Ang makakapagpabago doon, hindi yung mga mamamayan mismo, yung mga manggagawat, ordinaryong Pilipino mismo. Kapag sila na mismo ang nanawagan, ito napakalakas na ng ebidensya, nalilink na itong iba't ibang mga tao, bakit wala pa rin kayong ginagawa? By 2028, mag-e-election uli. Ay, yun Diba? ang tanong ko. Ang tanong ko ganito. Tingin mo, Ayan. not just you, pati Yes. yung mga taong nire-represent mo, tingin nyo makakatapos si PBBM? Based on what you know right now. Based on what we know right now, ang hirap kasi sabihin na baka hindi niya matapos eh. Pero with the magnitude ng corruption scandal, flood control scandal, galit na yung mga tao. Anytime soon, kapag walang napanagot dito, hindi natin makokontrol kasi yung mga manggagawat, ordinaryong Pilipino. Pag umabot sa punto, nasasabihin natin, manggugulo yung mga yan, hinayaan natin na pumunta dun eh. Kapag pumunta sa extra-legal measures ang mga tao, hinayaan natin na pumunta doon. Ang gusto natin na mangyari, ma-resolve itong mga problema na to within the bounds of the Constitution. Correct. Pero hindi rin natin mapipigilan yung mga tao. Pag nag-decide sila, wala namang silbi ang Constitution na yan, yung mga batas na yan, ilang buwan na kami nag-aantay, ilang buwan na kami nanonood ng mga hearing, pahaba yung hearing, parami ng cast of characters, we will take matters into our own hands. Hindi natin makokontrol yung mga tao na ganun. At tingin ko, punong-puno na yung mga tao ngayon. Especially, dumaan uli yung isang bagyo, Bagyong Tino, may paparating pa na super typhoon, at pinapakita nito yung kapalpakan talaga ng gobyerno to address this issue. At kung walang mapanagot dito, within a year's time, dito, 2025, or sabihin na natin, ilang linggo from now, baka magwala na talaga yung mga Pilipino. Pasilip sa pwedeng mangyari yung nangyari nung September 21. Yan yung pasilip sa atin. And I believe na
mas marami pang pwedeng mangyari na kaguluhan in the near future kung makikita pa rin ng mga tao na walang napapanagot dito sa issue ng korupsyon. Maraming salamat, Kong Eli. So, uulitin. Thank you. Because, Mag-shorts ka naman na next time. Yes, yes. Next time. Balik shorts na tayo. Yes po. Okay. Thank you, thank you.